sa Supreme Court decision at ilan naman ang hindi natuwa. I'm referring to the impeachment complaint. Having said that, di ba, kaya nga tayo nag-submit, kaya nga may Supreme Court. Sabi nung iba, check and balance. Tama. Yes, ang ibig sabihin po ng check and balance, sa dictatorship kasi, lalo po sa monarchy nung araw, legislative, executive at judicial, yung three great powers nasa isang tao lang, nasa isang institusyon. So ang umuusig, ang nagpro-prosecute or mas masama, persecute, ay siya din nagja-judge at siya din ang gumagawa ng batas. May mga sakit na siya, oo, pero walang emergency na nararamdaman siya sa kanyang kalusugan. Kaya sabi niya, huwag kayong mag-alala at lalong-lalo na huwag kayong gumastos na pumunta doon sa Hague. Sabi niya, ayaw niya na gumagastos kayo ng pera ninyo para sa pagpapakita ng suporta sa kanya dahil mas kailangan yung pera ninyo ng inyong mga pamilya. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nakakalungkot mga kasama. Oo, bakit? Ang sipag-sipag natin mag-upload, bakit hindi naman nire-recommend? Galit ka ba sa amin? Galit ka ba sa akin, boss? Oh, sinisipagan ko nga para makapagbigay ako ng update dito sa aking mga kababayan. Bakit hindi? Baka naman, nasapi ka na sa mga... Wag ganon. Oo. Boss, pakirecommend naman. Oo, ang dami-dami kong subscribers. Paabot na ako ng 300,000. Bakit ganyan? Hindi naman ako galit Paparinig lang. Ito Dilima kulong at disbar matapos batigusin ng korte sa desisyon sa impeachment. Nako po, ito na. Ito na Ito na inaantay natin. Baka pwedeng bumalik sa oblo itong babaitan na ito. At hindi natin. Ngayong araw po ang SONA, kaya maaga tayo mag-upload. Dahil hindi tayo pwede sumabay dahil maglalaro tayo. Maglalaro tayo ng basketball. Ay, umuulan pala. Hindi, ganito. Kasi, pag SONA, alam niyo naman maraming manunood niyan kahit walang kakwenta-kwenta. Siguro, titignan nila at pagtatawanan nila kung ano na naman yung pagsisinungaling na gagawin. Mangangako na naman, tapos wala naman makitang project. Diba? Uutang ng uutang, sandamakmak ang utang, wala naman makitang project. Ganon. Kaya ito, simulan natin Matapos maliitin at hamakin ng mga kamping ang Korte Suprema sa kanilang naging desisyon ay basura na ang impeachment ni Vice President Sara at sinabing naging one-sided daw ang mga judges sa Korte Suprema. Ayon naman kay Atty. Topacio ay maaaring kasuhan ang mga bumabatikos sa desisyon ng Korte Suprema. Binalaan ni Atty. Topacio ang mga bumabatikos sa Supreme Court ruling. Dapat lang, kasuhan mo ng kasuhan, Atty. Topacio, para madala yan. Lalong-lalo na yan yung babae na yan. Walang katigil-tigil. Oo, nasa oblo na ng ilang taon, eto na naman. Ewan ko ba? Kung ako halimbawa ganyan, mananahimik na lang ako. Dahil pagdating ng oras, pag napag-initan ka na naman, ewan ko, balik oblo ka, kagaya nga eto, kakasuhan ng mga batikos sa desisyon ng korte. Pag ikaw makasuhan, may asar sa'yo taga-Supreme Court, yari ka na naman, oblo ka na naman, magsasayaw ka na naman doon. Sabi ni Aling Marie. Sa impeachment kay Vice President Sara, ayon sa partido ng PDP, maaari silang magsampa ng kaso laban sa mga mapanirang pahayag. Ayon pa kay Atty. Topacio, tagapagsalita ng PDP, para sa impeachment matters, hindi dapat abusuhin ang kalayaan sa pamamahayag sa paraang nakakasira sa integridad ng Korte Suprema, isang pangunahing institusyon ng bansa. Freedom is not license, aniya ni Topacio. Ang Supreme Court ay dapat igana bilang pinakamataas na korte ng bansa. Dagdag pa niya, handa ang partido na magsampa ng kaso kung magpapatuloy ang anay mapanira at bastos sa pananalita laban sa korte, lalo na mula sa mga taong dati nang kilala sa pagsuway sa mga institusyon. Binunyag din ni Atty. Topacio sa kanyang Twitter na may sasampulan sa darating na Miyerkules na umano'y napakayabang magsalita laban sa Supreme Court. Aniya,
baka akala nila nagbibiro kami. This coming Wednesday, may sasampulan na kaming isang napakayabang magsalita. Nako, sino kaya ito? Sino? This coming Wednesday. So Monday na ngayon. 2 araw na lang. Attorney Topacio, gusto namin yan. Sampulan nyo ng matindi at bonggang-bongga para diretso oblo ha. Laban sa Supreme Court ng isang petition for contempt. Iisa-isahin namin kayo. Gate ng PDP, handa silang magsampa ng petition for contempt laban sa mga patuloy na nagsasalita ng mapanira at bastos sa desisyon ng korte. Yun. Lalo na raw sa mga personalidad na kilala ng paulit-ulit na bumabangga sa mga institusyon ng pamahalaan. Ilang oras pa lang ang makalipas, humingi ng sorry itong si Leila de Lima sa Supreme Court. Takot madisbar yun. Humingi nga ng tawad si mamamayang Liberal Bakit? Party List Representative. Bakit? Di ba ang tapang nyo? Ngayon, hingi sorry. Mio Marimar. Iyak! Iyak nyo na lang yan. Leila de Lima nitong Sabado, July 26, matapos ang kanyang matinding batikos sa Korte Suprema kaugnay ng pagbasura ng impeachment case laban kay Vice President Sara. Tinawag niya kasing one-sided at ex parte ang ruling. Isang mabigat na paratang para sa isang abogadang gaya niya. Ngunit makalipas lang ang isang araw, agad niyang binawi ang lahat at sinabing hindi niya pa pala nababasa noon ang buong desisyon ng Supreme Court. Inamin ni de Lima na mali ang kanyang naging pahayag ukol sa kawalan umano ng komento mula sa Kamara bilang respondent. Nang mabasa na raw niya ang kabuuang ruling, napatunayang isinama ng Supreme Court ang mga tugon ng House of Representatives sa mga impeachment petition. Matatandaang nitong Biyernes sa kainitan ng balita, nagbitaw pa siya ng mga salitang even traffic violators are given more due process. Ano na? Bakit bawi-bawi? Laban-laban, bawi-bawi, ganun ba yun? Oo. Madidisbar. Mawawala na. Pag na-disbar, iyak. Oo, hilig nyo kasi magbatikos. Hilig nyo. Supreme Court, kataas-taasang korte. Babatikusin nyo. Para sinabi nyo, ob sila. Ganun ba yun? Ganun ba ang pananaw nyo sa mga taga-Supreme Court? Ayaw nyo kasi magpatalo, mga nakakaano kayo. Ayaw nyo ayaw nyo magtantanan ng mga Duterte. Bakit ba? Nakikinabang kayo, sabi ni Aling Ledesma. Ganun ba? Hindi na ho kayo pwedeng makinabang ngayon dahil fair na ho. Ang batas at Supreme Court, fair na. At abangan namin, pagdating sa 2028, sigurado. Oo, yung nagpipiling na boksingero, na the champion, self-proclaim. Abangan namin. Sigurado, tapos na rin ang termino mo nun. Ikaw lang ang nakitaan namin na naging namuno dyan sa kapulisan na ganyan ang estilo, ganyan ang style. Hindi namin alam kung, ewan ko ba, ano ba ang pananaw nyo dito sa tao na to? Tuloy. Ang mabilis na pagbawi ni de Lima ay umani ng spekulasyon. May ilan ang nag-uugnay nito sa posibleng matinding takot na maharap siya sa disbarment case. Bilang isang abogado at dating Justice Secretary, mabigat ang paratang na ex parte laban sa Korte Suprema. At kung mapapatunayang mali ang kanyang pahayag at ito'y may layuning sirain ng integridad ng hukuman, maaari siyang kasuhan at tanggalan ng lisensya. Gusto namin yan. Gusto namin yan. Para matanggalan na kayo ng mga niyayabang yung mga, di ba? Abogada kayo. Pero hindi nyo nirerespeto ang desisyon ng Supreme Court. Sanda niya. Mukhang masasighted contempt ka pa. Abay baka makulong ka ng binabagungot. Samantala, heto ang mga key points ng Ito na. Dahil maraming bumabatikos, sinagot ni Senador Alan Peter Cayetano, itong bulager, analyst daw kuno, political analyst, na nagse-self-proclaim din. Bumanat na worst Senate ever.
Talaga ba? Senador ka ba? Nak ng tipak nung nakikita ka lang namin, komedyante ka eh. Sabi ni Aling Marie. Oh, tapos ngayon, eto, banat. Pahayag ba sa politika o isang dumaan na emosyon lang? Yan ang tanong ngayon matapos ang isang matapang ngunit maikling deklarasyon ng self-proclaimed political analyst na si sabi ko sa Richard inyo, Garrian self-proclaimed. hinggil sa Sara impeachment trial. Sa isang kamakailang post, binanggit ni Heydarian na may senyales mula sa pamunuan ng Senado na itutuloy ang trial, gamit ang kanilang prerogative at ang kakaibang sui generis na katangian ng kaso. Ngunit ang post na ito ay mabilis na binura ilang minuto matapos ito i-post. Nako, yan na. Walang Bakit binura? binanggit ukol sa kamakailang desisyon ng Korte Suprema at wala ring pag-amin sa mga constitutional na issue hinggil sa proseso ng impeachment. Ayan na. Bakit binura? Nako, Diyos ko. Diyos mio Marimar, baka matuluyan ka na dito. Kasuhan ka din. Kine-question nyo, Korte Suprema. Iba na lang, Huwag ganun, Ay, yung isa nga, nagbura na rin eh. Nag-sorry. Ikaw kaya magsosorry. Naku, yari. Lalo na, mga senador ang binibira nyo. Ewan ko lang. Sa halip, tila ito ay ipinalabas na puno ng tapang at tila walang pagsasaalang-alang sa legal na pagsusuri, kaya't maraming nagtatanong kung ang mabilis na pagbura ay dulot ng biglaang atake ng due process, isang aksidenteng paglabas ng katotohanan, o isang sandaling emosyonal na inis. Bakit nga ba mabilis na binura ang post? Yun. Isang hindi pinag-isipang opinyon ba ito na hindi nakaayanan ang legal na pagsusuri? O isang sandali ng pagninilay na nawala sa gitna ng magulong politika sa isang mainit na gabi ng Hulyo? Anuman ang dahilan, isang bagay ang malinaw, ipinakita ni Heydarian ang isang masterclass sa pagsusuri ng politika, bagamat marahil ay mas tamang ilarawan bilang trial by post. Yun lang. Adjourned by impulse. Ang problema kasi, nagpipiling kayong political analyst, pero wala pa naman kayong kapasidad para sa ganun. Oo, magaling ka mag-English, sabi ni Aling Marie. Nakukuha mo lang, sa English. Pero yung sustansya, wala ho. Oo. Pag sinabi mong sustansya, yung nilalaman at kredibilidad ng sinasabi, dapat ka panipaniwala. Hindi ka nagmumukhang tanga para ka lang kengkoy at yung gesture mo pag nagsalita ka with the word in English, how do you say in English, akala mo paniniwalaan ka na. No. Hindi mo makukuha ang simpatya ng tao. Ang hinahanap ng tao kung sino ang totoo at anong balita na ihahayag mo. Ganun. Tsaka yung talinghagang salita at isip at salita ay nagtutugma. Hindi pwede na magsalita ka na joke. Hindi pwedeng ganun. Tigilan yan, sabi ni Aling Marie. Ayon nga sa sagot ni Professor Ana Malindogoy kay Heydarian ay sour grapping nito. Kahit pa tumalo nito sa bangin or mag-harakiri, the fact stands. SC ruled in favor of the VP. Kaya pwede ba, dude, mag-who-knows dili ka? Your comment is insulting the SC justices na di naman mas may sa'yo at may moral and intellectual ascendancy. Hello, dude. Ito masasabi ko sa'yo, dude, lunukin mo na lang ang decision ng SC sa case ng impeachment favorable sa VP kasi whatever comment you utter futile na yan, dude. Ako may sisingilin pa sa dude na ito pagdating ng tamang panahon. Nako, ayan na. Ika nga, there's always this right timing para maningil. Naka-screenshot yung mga posts ng dude na ito sa akin sa X, maligning me few months ago. Alaka. Di ko na pinatulan yan that time but that doesn't mean nakalimutan ko. Dude, ako ang tipo ng tao na di nakakalimot. Nako. I just know how to prioritize. Parang kung fu lang dude, one adversary at a time. Busy pa ako sa mga importanteng bagay. Ito masasabi ko sa dude na ito, she. Ayon naman kay Sas Sasut ay, well, tush then. The signatories of the impeachment are all Martin's boys and gals. Fact you. Ayon naman kay Butch Ruiz ay, tinira pa yung SCA. Ang ponente ng rolling ay si Justice Marvick Leonen, a Noynoy appointee. Samantala, hindi lang si Heydarian ang kinakalaban ang 13 na Supreme Court Justice pati itong kakamping lawyer na si Nako, ayan na. Nasabi ko sa iyo hindi ka nag-iisip dude. Yari ka boy. Iba yung insulto na binigay mo. Sa mga Supreme Court. Ang matindi rito, naka-screenshot lahat ng mga post mo.
binabantayan ka na pala ng tunay na political analyst at tunay na mamamahayag. Kasi ito, nasundan ko kasi itong ano na to, yung mama na ito eh. Ito ay nakipag-collab lang dito sa isang vlogger ng Maynila. Ayun na, umatake na. Sumausaw na sa isang ganitong bagay. Ayun. Akala niya kasi, sisikat siya. Mali yung napuntahang partido niya eh. Sisikat ka sa kamalian. Maraming magagalit. Diba galit sa'yo, tagang Mindanao? Hindi ka makakapunta doon dahil nakaalo ka. Anong tawag doon? Nagrata ba yun? Ano ba tawag doon? Nakakalimutan ko na. Yung hindi ka makakapunta sa lugar dahil pinagbabawalan ka na dahil may nagawa kang kasalanan. Type niya sa comment section. Nakalimutan ko na, sa dila ko na hanapin, kakalkalin ko pa. Talay. Jesus Falses, ayon sa post nito ay, "This is not the first bad or wrong decision written by SC Justice Marvic Leonen. He can no longer be considered a progressive." Ayon naman sa supalpal ni Cricket Lights ay, saan pa ba pwede magreklamo si Jesus Falses unanimous decision yung 15 justices ng Supreme Court, pakitulungan. Ayon naman kay Ms. Maloti Kuya ay, so comments yan talaga ang tunay na political analyst, si Ms. Maloti Kuya. Etong isa, yung lalaki na yan, hindi ko nga alam kung lalaki, sabi ni Aling Marie, bago lang yan. Ngayong taon lang yan nagpaano. Kaya ang problema, akala niya, ganun-ganun lang ka simple. Hindi alam, dapat, aanalisan mo kung dapat ba. Meron kang pwedeng i-post, meron hindi. Lalong-lalo na sa Supreme Court. Supreme Court, kakalabanin mo na kung Diyos mo yung marin. That by Duterte appointed justices, let me say, 1. Every president, if vacancy happens in his term, need to appoint per our Constitution. 2. Di ba tinanong ang HOR, ano sinagot nila sa SC? 3. Ponente was SAJ Leonen, dig his record and his position read Duterte's. And 4. Have you read the full SC decision, 97 pages? Nakakahiya kayo kasi yung isa kita naman kulay mo. Yung isa, mahilig ng gaslighting. Yung isa, PR practitioner at tao de gobyerno. Please access the full decision via the SC website. Ponente was Senior Associate Justice Marvic MVF Leonen. It was a unanimous decision. Tama. Samantala, ang pambabastos sa toxic na banat ni Heydarian sa Supreme Court ay binigyan naman ng sagot supalpal ni Senator Alan Peter Cayetano. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maikling intro. Ayan. Wala naman ako official statistic at hindi naman ako SWS o Pulse Asia, so hindi ko po talaga alam gaano karami ang natuwa sa Supreme Court decision at ilan naman ang hindi natuwa. I'm referring to the impeachment complaint. Having said that, di ba, kaya nga tayo nag-submit, kaya nga may Supreme Court. Sabi nung iba, check and balance. Tama. Yes, ang ibig sabihin po ng check and balance, sa dictatorship kasi, lalo po sa monarchy nung araw, legislative, executive, at judicial, yung three great powers, nasa isang tao lang, nasa isang institusyon. So, ang umuusig, ang nagpro-prosecute or mas masama, persecute, ay siya din nagja-judge at siya din ang gumagawa ng batas. Kaya hiniwalay po natin yan. Ang nag-execute ng batas ay ang executive, ang legislative po ang gumagawa ng batas, at pagkatapos naman po ang judiciary ang nag-i-interpret ng batas. Alam mo na. Anong pangalan mo? Drian. Alam mo na kung ano yung mga bagay-bagay na dapat mong malaman. Hirap sa'yo eh. Hindi porket magaling ka mag-English, magaling ka. Huwag mong daanin sa galing sa English. Dahil nasa bansang Pilipinas ka. Diba? Magaling ka nga sa English, pero wala namang laman. Lahat ng mga sinasabi mo, paniniwalaan ka ba nga? Diba? Hindi. Kita mo si Kuya Goods. Hindi marunong mag-English, hindi magaling sa English. Diba? Nakakaintindi lang tayo. Nakakasalita lang tayo, kahit English barok. Diba? So, ayun. Titigil ka na.
Wala na yung post mo. Ay nga, yun naka-screenshot na sa mga magaling na political vlogger. Yun lang. Sabi ni Aling Marie, sa susunod, isip-isip din. Bibi Sara, hindi manunood ng SONA. Tama lang. Kahit, ako, sasabihin ko na, hindi ko panonoorin yan. Baka mangako na naman na dadagdagan yung flood control, gagawing 10,800 eh. Tapos wala naman makikita. Ismiyo Marimar. Ngunit planong basahin ang speech ni... hindi natin alam kung babasahin niya ba yan. Bahala siya. Sa State of the Nation Address, susuna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Gayunpaman, tiniyak ng Vice Presidente na babasahin pa rin niya ang kabuuang talumpati ng Pangulo. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni VP Sara ang kanyang dahilan sa hindi panunood ng SONA. Sayang ang data. Kaya nga ma'am, ako din ayoko na rin manood. Kasi alam nyo, sa totoo lang sa totoo lang talaga, natitrigger ako sa pag nakikinig ako sa kanya. Yung, nag-irita ka ba? Minsan lampas irita na siya, minsan galit na siya. Yan. Gusto mo na basagin yung screen ng cellphone mo. Dagdag pa ng ikalawang Pangulo, mahalagang basahin pa rin ang laman ng talumpati upang maunawaan ang mensaheng nais iparating ng Pangulo sa sambayanan, bagamat may pagdududa siya sa laman nito. Yan, Kailangan natin magbasa kasi kailangan natin malaman kung ano na namang pambobola ang sinasabi sa taong bayan. Tama. Ano na namang pambubudol. Totoo naman. Lahat ng sinabi ni BP Sara, baka mangyari na naman ito sa SONA. Ano naman kaya ibubudol? Ipagmamalaki yung nakuhang floating. Ipagmamalaki yung mga anak ng tipaklo. Yung baha, baka may pagmalaki rin kasi nag-ipon ng tubig gagamitin sa tagtuyot. Baka yun ay pagmalaki. Yung ilang bagyong pumasok, first time ever na nangyari sa Pilipinas. Baka yun ang gusto ipagmalaki. Tsaka, normal na raw yun, Gawin na lang normal. Yung Ismiyo Marimar, ano ba yun? Huwag nyo na kaming paandaran. Kawawa naman ng mga maluloko nyo. Buti na lang, nasanay na ang Pilipino at natuto na. Kawawa Bakit? Isipin nyo, puro kasinungalingan, walang proyekto, may utang, walang project, umutang. Tapos ito pa, yung mga gabinete, nag-resign, hindi tinanggap. Nagkaroon pa ng boxing match dito sa pamumuno. Anak ng tipaklong. Para ma-divert ang usapan patungkol doon sa Amerika. Yun lang. Gumawa ng comedy. Naging comedy series na tayo ngayon dito. Tama ba? Ano naman kaya ang susunod? Kaabang-abang ba ang magiging eksena sa mga susunod? Sa tansya nyo, kaabang-abang ba? Baka mamaya hindi lang comedy boxing na yan. Baka ano na yan arm wrestling naman. Baka ituloy nyo na yung pag-iensayo nyo. Ituloy nyo lang para pagdating ni Mayor Baste, talagang panalong-panalo. Baka magkatuluyan Ayun na sinasabi ni Mayor, baka Tuesday o Wednesday. Baka, sureball na. Meron kasi ginawa si Mayor Baste na importante. Nakakatawa talaga, no? Talagang nagpiling Manny Pacquiao pa si Mama, no? Diyos mio Marimar. Ang asim! Woo! Ewan ko ba, sa tansya nyo, maganda ba yung nangyari? Maayos ba yung nangyari? Oo. Sabi nila. Pero yung nakakarami, parang kengkoy daw. Parang kengkoy na lang daw ang nangyari. Diyos mio Marimar. Diba? Kayo ba? Ano ba ang mangyayari? Papanoorin nyo ba mamaya yung palabas nila? Ano naman kasinungalingan sabi ni Aling Lorraine? Kwento nyo na lang sa akin, Kwento nyo na lang kung ano yung mapapanood nyo mamaya. Comment nyo na lang sa comment section. Dahil, yung mga paandar nila, ay wala na. Sorry! Sorry kayo. Wala na kayong magagawa.
Oh, mas maganda pa panood nito si VP Sara. Saan? Oh, doon sa Korea. Oh, sayang no, hindi tayo lagi nakakasama no. Kasi wala tayong pan-ticket eh. Ito, papanood ko sa inyo. Ano yung mga pahayag ni VP Sara sa Korea? Maraming salamat mga kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong hapon kaninyong tanan. Magandang hapon sa inyong lahat. Basta Pilipina, guwapa nila. Sabi ko, basta Pilipina, maganda talaga yan. Bakit? Nakailang Miss Universe tayo. Apat, diba? Ang dami natin Miss Universe na winners. Ibig sabihin, kilala tayo sa buong mundo bilang magaganda ang magaganda ang babae. Ang mga lalaki kaya? May hugot ka, ma'am. Kasi bakit talaga ang mga lalaking Pilipino? Ano ang mga gwapo, ma'am? Kung hindi gwapo ang Pilipino, gwapo ang? Ang mga Korean, syempre. Kasi kailangan natin magpasalamat sa kanila. Lalong-lalo na sa ating local government unit ng Seoul at sa ating Korean police. Dahil pinahintulutan nila tayo magsama-sama ngayong hapon na ito at tumulong sila sa atin para mabuo yung ating programa ngayong hapon na ito. Kaya kailangan natin pasalamatan at palakpakan ang Korean government and Korean police. Thank you very much. Paano sabihin sa Korean yun? Kamsahamnida! Unahin ko po muna ang ating mga pagpapasalamat. Dahil mamaya, baka sa sobrang excitement natin ay makalimutan ko magpasalamat. Una, ang ating pasalamat sa ating mga organizers, local organizers sa Filipino community dito sa Korea. Pakitaas ng kamay ng mga organizers, volunteers at tumulong. Iba't ibang grupo, una na ang Hakbang ng Maisog, at iba-iba pa ang grupo. May nasahan kayo? Na nagtulong-tulong at hirap, pagod, pawis nila ang kanilang inilaan para mabuo ang ating programa. Bislak Negu New Philcor. Butchon Community. Butchon, lugar sa Butchon. DDS Supporters Seoul, DDS Supporters Leaders Gwangju. Japan. May taga-Japan pa, ha? Maisog, nandito? Patriotic New York. Dito din. At UFG at PDP. Maraming salamat sa inyong lahat. At susunod na pagpapasalamat ko ay mula sa akin para sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa tulong ninyo, sa suporta ninyo, sa kampanya ninyo, at sa boto ninyo para sa akin noong nakaraang eleksyong taong 2022. Maraming salamat po sa inyo. Salamat, Bibi. Ma'am, pag-usapan natin yan. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpapasalamat siya sa pagpapakita ninyo ng suporta sa kanya at sa inyong pagdarasal para sa kanyang kalayaan. Maraming salamat. At ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan. Salamat sa inyong lahat. At ang huling pagpapasalamat ay sa akin at sa inyong lahat na naririto. Marami sa inyo ang may trabaho, kailangan maglaba, nagpalit ng leave, nag-call sick, nag-absent galing sa ospital, at lahat busy sa buhay nila. Pero nandito kayo ngayong hapon na ito at ibinigay ninyo ang inyong oras para sa akin, para kay Senator Robin Padilla, at para sa bayan natin. Maraming salamat sa inyo.
Marami sa inyo ang nagtatanong, kamusta na si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Okay lang siya? Pinapaabot niya sa inyong lahat na huwag kayong mag-alala dahil wala naman siyang nararamdaman sa kanyang kalusugan. Yun, May edad the best. na siya, may mga sakit na siya, oo, pero walang emergency na nararamdaman siya sa kanyang kalusugan. Kaya sabi niya, huwag kayong mag-alala at lalong-lalo na huwag kayong gumastos na pumunta doon sa Hague. Sabi niya, ayaw niya na gumagastos kayo ng pera ninyo para sa pagpapakita ng suporta sa kanya dahil mas kailangan yung pera ninyo ng inyong mga pamilya na naiiwan doon sa Pilipinas. Nasa ilang days na ba siya? Sobra 100 days na siyang nakakulong doon sa prison Scheveningen sa ICC Detention Unit ng The Hague, Netherlands. Dalawa po ang tinatanong at hinihingi ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa korte. Una na, ang interim release o yung pakawalan ka habang tumutuloy ang kaso. Yun. Marami sa inyo, kilala yon bilang tawag na bail. Pero sa ICC o sa Rome Statute, walang bail ang isang accused. Meron lang siyang interim release ang tawag. Paano ka ba mabigyan ng interim release? Unang-una, kailangan umattend ka ng hearing ng trial kapag sinabi ng korte na kailangan mo pumunta doon sa korte. At kaya yon gawin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil hindi naman siya lalayas. Paulit-ulit niyang sinabi, sumama na nga ako, pinadala ko na, tinulak niyo na ako sa airplane, dinala niyo na ako ng eroplano ninyo dito. Wala akong intensyon na lumayas. Nasa Hong Kong na ako. Pwede na akong mawala. Pero ano ang sinabi ko? Uuwi ako sa Pilipinas. At yun lang din ang sinasabi niya hanggang ngayon. Wala siyang sinasabi, magtatago ako sa Africa, magtatago ako sa Antarctica. Wala siyang sinasabing ganun. Sinasabi lang niya, gusto ko umuwi ng Pilipinas. Gusto ko bumalik ng Davao City. Ibig sabihin, sa ICC, kapag hinanap niyo yan, alam niyo kung saan hahanapin yan. Nandun lang yan sa Davao City. Hindi yan lalayas. Pangalawa, sinasabi doon, dapat hindi niya i-obstruct ang investigasyon o ang trial proceedings. Ang tagal na ng investigasyon, paulit-ulit sa sinasabi nilang mga krimen. 2012, hindi pa Pangulo, si Tatay Digong, pumunta na. Si Justice Secretary de Lima, nag-imbestiga siya doon. Walang kapangyarihan si dating Pangulong Duterte noon. Tumuloy-tuloy ang investigasyon. Wala siyang sinabi na itigil nyo yan, bawal yan, huwag kayo pumasok dito. Walang ganyan na nangyari. Ibig sabihin, para sa kanya, ituloy nyo lang. Noong siya ay Pangulo, nag-file ng kaso sa ICC si Senator Trillanes. Alam na ni dating Pangulong Duterte kung sino ang mga witnesses. Hindi naman tinago yun sa atin lahat, di ba? Paulit-ulit ang investigasyon at pagbibigay testimonya ni Las Cañas at ni Matobato. Meron ba siyang ginawa kay Las Cañas o kay Matobato o kay Trillanes man? Wala. Buhay na buhay ang buhok. Patay na pala ang buhok ni Trillanes. Ayan na. Kaya kumabot ka sa video natin ito. Ayan na. Pakilike and share ng video ha. At mamaya, yung continuation natin. Tignan natin ha. Baka magbigay tayo ng reaction doon sa mga yung mga pangako. Pangako na pako. Hanggang sa muli. Bye-bye.